Sa inyo na po ang aking buhay at sa kabubuhan ng aking anak. Pati po ang aking kaluluwa at kaluluwa ng aking anak na po ang bahala sa amin. Ibinibigay ko na po sa inyo lahat. Kaya na po ang bahalang kung ano po ang mangyayari sa buhay namin. Kaya hindi ko po talaga makakalimutan ang araw. Ayan, so magandang araw mga kabihero at ngayon ay muli nating kasama ang si Kuya Edwin. Ayan, Kuya Edwin, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po sa inyong lahat. Kamusta po kayo, Kuya Edwin? Sa ngayon po ay talaga pong masasabi ko po na okay na po kami. Hindi lang po ako, pati po ang aming mga anak, ang aking pong kapatid. Yun po ay dahil po sa may mga busilak ang puso, mga tumulong po sa amin, ng mga sponsor po. Ganun din po sa unang-una sa ating mahal na Panginoon, ginaid po tayo niya, hindi po niya tayo pinapabayaan. Ganun na rin po sa mga team Pugong Biyahero po lahat. Marami pong salamat, nandahil po sa inyo lahat, nabago po ang aming buhay. Yun naman ay deserving din po talaga, no? Sila Kuya Edwin at Kuya Rodolfo. Dahil talagang napakabubuting tao po nila. Kuya, ano yung pakiramdam na ganito na po yung bahay po ninyo? Napakaganda na. Sa ngayon po, sa masasabi ko lang po ay doon po nangarap po kami kung kailan po kami magkakameron ng konkretong bahay. Dahil po talaga kami na nasanay sa kubo po na kami po mismo ang gumagawa, kami magkapatid ng aming sisilungan tuwing po umuulan, yan, para po kami sisilungan. Isa ngayon po, isang pangarap po, isang malaking pangarap at isang more blessing ang dumating po sa amin. Kaya po, minsan po, kami magkatabi ng anak ko, nag-uusap po kami, parang hindi pa rin po kami makapaniwala. Pero sabi ko, maniwala tayo, totoo na to. Dahil lagi pa ako nating isa kay Same. Dati po kasi wala akong natitingnan lang kay Same, puro butas. Yung, kaya sabi ko, may alam talaga ang Panginoon, may alam ang Panginoon na kayo ang ginawa niyang instrumento para po kami matagpuan, para po kami makilala. Yun, kayo po ang Team Pugong Biyaherong ginawang instrumento at lalong-lalo na po sa mga sponsor po na nagmamahal po sa amin. Wag po kayong mag-alala. Ito pong blessing na ibinigay niyo po sa amin. Ito po ay aalagaan po namin at pagyayamanin namin. Ang pag-aalaga po namin sa biyayang pinagkalob niyo po sa aming magkapatid o sa aming pamilya, ito po ay aming mamahalin tulad po ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Ayan. Alam niyo yung isa po sa nakakatawa kay Kuya Edwin? Laging pag nagpapasalamat siya, lagi nauna yung ang Panginoon po, ano? Opo, Talagang napakababait. Kamusta naman yung pagtulong niyo dito, Kuya, sa bago niyong bahay? Yun po, katulad po nitong nakailang araw na lumipat na po kami dito. Masarap na po ang tulog. Wala na pong gumagapang na guyam, na taga. Wala na po. Dati po kasi paltukan po kami ng anak ko pag may kakagat sa aming mga guyam doon po sa kubo. Ngayon po wala na po. At isa po, kahit po siya umuulan, hindi po paanig ang kaya mahimbing po. Ito nga po anak ko, alas 10 gumigising. Napapasarap ang Ako naman po, gumigising po ako ng umaga para naman po sa gawaing bahay, magsasaing po, pang-amusal po namin mag-ama, tapos maglilinis po pagkatapos po noon, yan, gigising ko na po mga 10, nagigising po siya. Sabay na po kami kumain. Napakabuo. Kita niyo po kung gaano po kabuti talagang tatay itong si Kuya Edwin. Ano naman po yung masasabi niyo doon sa iba pa nating mga kababayan nakaranas po ng nakaranas ng hirap na pinagdaanan niyo po noon? Ayun po, masasabi ko lamang po sa katulad po namin na nakadanas po dati ng buhay. Unang-una po, mag-pray po tayo kay God. Huwag po tayong bibitiw sa Kanya. Kung maaari po, ibigay po natin ang buong pagkatao sa Kanya. Dahil siya po ang lumikha sa atin. Masasabi ko lamang po, magpakatatag po kayo. Magpakatatag kung kayo naman po ay may pamilya. Lagi po magpakatatag para po huwag mapabayaan ang inyong mga pamilya kung kayo may mga anak. Dahil lahat po naman ng dumadaan na pagsubok sa ating buhay, ayun po ay agad nating malalampasan. Dahil ang Panginoon po, pag po yan ay may binigay, lagi po may kalunasan. Kaya po, fight lang po kayo ng fight. Katulad po namin, kami po ay isang mahirap.
pero hindi po kami, never po kaming nawala ng panalangin sa Panginoon. Inuuna po lagi namin sila. Kaya ito na po ang binigay sa amin ngayon. Sobra-sobra at umaapong na blessing po. Kaya sabi ko, pero alam ko po na ito po ay pahiram lamang po lahat ng nangyayari po sa atin ng Panginoon. Kaya ito pong pahiram po natin habang nasa atin po ay atin pong alagaan. Alagaan po natin siya ng pag-aalaga sa ating mga sarili at sa ating mga anak para wag po masayang ang pinaghirapan po ng mga OFW na tumulong, nakikipagsapalaran, pero handa pala silang tumulong. Alagaan po natin at mahalin po natin. At isa pa po, wag po tayong magbabago in case na po tayo ay may marating o tumaas. Wag po tayong magbabago. Parang ganun pa rin po nung una, ganun pa rin po nung dati. Kung ano bang pong tatahakin natin, kung tayo iaalwan. Wag po tayong magbabago. Maging magpakumbaba. At saka po wag pong kakalimutan na mag-pray. Pray po lagi. Kahit po may sakit ka na o pray pa rin. Dahil lahat man po may dahilan po ang Panginoon lahat na nangyayari sa atin. So yun nga yung isa yun sa mga napansin natin nung simula nung una natin yung nakausap si Kuya Edwin hanggang ngayon. Yung pagiging humble lagi ni Kuya Edwin hindi nawawala. Yung pagiging niya, mabait. Yan po, sa po nung ako po isilang at nagkamulat na po ang aking mga mata, itinuro na po sa amin yun ang aking magulang na magpakumbaba, na sabi po, wag aanhin ang yaman kung masama naman ang ugali. Tama. Sabi po, sabi ng tatay, hayaan niyo silang kayo iluko-lukohin, basta pray lang kayo ng pray. Kaya yun po ang aming ginamit. Sabi nga po na, pag-aalis po kayo ng bahay, kalimutan na po ninyo ang lahat. Wag lamang po ang pakikisama sa kapwa. Dahil kahit saan po kayo makarating at kayo bit-bit yung inyong pakikisama sa kapwa, hindi po kayo hindi po kayo mapapahamak. Tama. Last, Kuya, ano naman po yung mensahe nyo kay Sophie, kay Sophonia, sa nag-iisa nyong unika ihan ninyo? Ayun po, ang mensahe ko po sa aking anak, mag-aral po siya ng mabuti dahil hindi po habang buhay nandito si Papa, nagagad sa kanya, iedad din po ako, siya po magkakasawa. Ang hangad ko lang po talaga sa pulong unang-una ay siya makatapos sa kanyang pag-aaral para makamit po niya ang kanyang pinapangarap na siya maging teacher. Yun, lagi po din kong pinapipray araw-araw na sana po gabayan yung aking anak. Totally nga po, nung kami isunimba ng anak ko doon po bumagsak ang akong inuhan. Sinabi ko po sa Panginoon, Panginoon, sa inyo na po ang aking buhay at sa kabubuhay ng aking anak. Pati po ang aking kaluluwa at kaluluwa ng aking anak na po ang bahala sa amin. Ibinibigay ko na po sa inyo lahat, kaya na po ang bahalang kung ano po ang mangyayari sa buhay namin. Kaya hindi ko po talaga makakalimutang araw na yun. Kaya yun po, bigla pong nag-give ko ang si Lord na ganitong pala mangyayari. Dahil totally, ang dami po talagang mga ganyan na ako po, isang gayon naman po sa cellphone, buti nabasa niyo po agad. Kasi sabi ko, may alam talaga ang Panginoon. Basta manali ka lang sa Kanya, huwag kang mawawalan ng tiwala. At yun ay susuklian ng Panginoon ng umaabaw at tumiliglig na biyaya. Talagang kayo po yung patunay, Opo. Naiyak tuloy si Kuya Edwin. Ito naman po ang pag-iyak ko, luha na po ito ng pagmamahal, luha na po ito ng tagumpay, at luha po ito ng pagpasalamat sa Panginoon at sa lahat po tumulong sa amin. Binago niyo talagang aming buhay. Well, deserve niyo naman po ang lahat ng ito, Kuya. Kitang-kita naman natin yan. Lahat ng viewers natin kung gaano kayo talaga napakabuting tao, Hindi lang sa inyong anak, kundi pati maging sa inyong kapatid po. Kaya wag po kayong mag-alala, yung pong siguro po napapanood niyo po kami, wag po kayong mag-alala na kahit po kung saan po kami makarating, hindi po kami magbabago. Ganun pa rin po kami, una at maging huli. Yun po ang aming pangako sa inyo, hindi lang po sa lahat ng tao, hindi lang po sa lahat ng tumulong sa amin, sa Panginoon po. Ipinako na po namin ang aming sarili na hindi po kami magbabago. Ayun. Thank you very much po, Kuya Edwin, at excited na ba kayo sa cutting ribbon? Opo, excited na po. Kaya lang po din nakapag-cutting ribbon, gawa nga po nag-lockdown po dito. Pero nag-open na po sila kahapon. Pwede na daw po magpumasok. Ayun. So ayun, thank you po. At magkita-kita na naman po tayo sa cutting ribbon ni Kuya Edwin at Kuya Rodolfo. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you po.